Hi guys! Welcome back to Pinoy Showbiz Trending. Ako nga po pala ulit si Daryl, ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings. Hi guys! Welcome back sa channel na to. Maraming salamat po sa mga nag-view at sa mga viewers po natin na wala na dati. Balik lang po kayo kasi I am so back. Kaya naman kung ready na kayo, simulan na natin. Marian Rivera nako-call out dahil sa kanyang doll collection. Nako-call out nga si Marian Rivera ng ilan sa mga netizens dahil nga sa kanyang koleksyon ng mga dolls o mamahaling dolls. Ayon nga sa mga netizens ay ang presyo nga ng mga dolls ni Marian Rivera ay sana itinulong na lang ni Marian Rivera ang mga pinambili niya ng kanyang mga koleksyon sa mahihirap o sa mga nasalanta ng bagyo. Mayroon din sa iba na nagko-call out kay Marian Rivera kasi sobra daw siyang maluho or kung ano-ano na lang daw ang binibili niya kasi di na niya alam kung saan niya ilalagay ang kanyang pera. Pero guys, grabe naman, grabe talaga yung mga netizens, no? Grabe sila tumulog sa mga tao na alam mo yun, I think this came from yung about consumerism, about yung I think yung nagtrending about like healing his inner child. So dahil dito marami ngayon sa mga netizens ang tila sinasabi na bakit kino-call out nyo itong taong to, bakit hindi nyo i-call out si Marian Rivera na sobrang mangolekta ng mga dolls at sobrang mamahalin pa ang kanyang mga dolls pero hindi naman niya alam kung ano ang mga pangalan ng kanyang mga koleksyon. Napakababaw, ano ho. Pero kahit ganun pa man ay tila hindi naman ito nakakaapekto ngayon kay Marian Rivera at patuloy nga pa rin siyang nangongolekta ng different dolls from different collectors. At ang latest nga ang dinagdag ni Marian Rivera sa kanyang mga mamahaling mga koleksyon ng mga dolls ay ang Liadro Art Edition by Javier Calleja. At guys, chinek ko kung magkano yung price kasi ang collection na ito ng porcelain dolls kasi siya guys and limited edition lang siya. It has, yung edition na to, yung art edition na to only has 150 lang ang mabibili mo worldwide. But I tried looking kung magkano nga ang presyo ng collection na ito na mayroon na ngayon si Marian Rivera. Unfortunately, I wasn't able to search kung magkano nga yung entire collection na to. But I was able to search kung magkano yung Little Devil Cat and hulaan niyo kung magkano guys. Ang presyo lang naman ng Little Devil Cat or yung maliit na cat, yung itim na cat na may yellow na eye sa collection sa bagong koleksyon ni Marian Rivera ay nagkakahalaga lamang ng $2,150 to $2,250. So mantakin nyo yan guys. Kayo na lang mag-convert ngayon sa peso kung magkano yan ngayon. Plus, of course, yung shipping fee. At kung gusto nyo pang malaman kung magkano nga ang mga ilan sa mga collections ni Marian Rivera, ipapakita ko sa inyo guys. Isa sa mga koleksyon ni Marian Rivera ay ang Mega Space Molly, Luis de Guzman at nagkakahalaga ito ng $1,199.90. At susunod dyan ay ang kanyang koleksyon na Mega Collection Ace Gold Panda Thaw which costs $1,399.90 at ang Sculpta Between Light and Dark na nagkakahalaga ng $1,399.90. At isa pa dyan, ang latest din na na-add sa kanyang collection na Just Demo by Jean Michael or Michelle Basquiat. Nagkakahalaga ng $1,199.90. At isa pa dyan ay ang Demo Snowman na nagkakahalaga ng $959.90. At ito, hindi ko mahanap talaga yung Molly doll ni Marian Rivera sa picture pero parang same siguro sila. Ang nagkakahalaga nun ay $1,199.90 as well. Di ko alam kung andito rin ang Entangled Mega Skull Panda Entangled na nagkakahalaga ng $1,399.90. Samantakin nyo ang collection ni Marian Rivera guys. Hindi naman masama ang magkolekta ng mga ganito. Ang ilan nga
sa atin na, you know, like live by your own means nga, di ba? Kahit nga hindi ka naman sobrang yaman, alam natin na ilan sa atin ay nangongolekta rin. Yung iba nga, di ba, nangongolekta ng mga pinggan, mga nanay nyo nangongolekta ng mga pinggan, mga baso, and etc. Nangongolekta ang iba ng mga toy cars, nangongolekta ang iba ng wine glasses, shot glasses, and all, and bags of course. And isa nga sa koleksyon ni Marian Rivera ay ang pagkokolekta nga ng mga mamahaling porcelain dolls or mga dolls. At mayroon din siyang mga labubus na sikat ngayon sa Pilipinas, at kahit nga si Vice Ganda ay nangongolekta na rin ng labubu dolls. At ayon nga sa presyo nga ng labubu dolls, yung mga malalaki guys ayon nga sa na-search ko, ang presyo nga ng isang labubu dolls na malaki ay nagkakahalaga lamang ng $300 to $600. Grabe. Syempre kung ikaw din naman, if you wanna, you know, if you're really into like collecting and feeling investment din kasi to guys, I think for the porcelain dolls, you can resell them. Mahal siya guys, but as long as you know you're financially able and it's really good for you, it gives you like the feeling of, you know, nostalgia, okay lang naman guys mangolekta. And for those bashing Marian and for those calling out Marian, guys, 2024 na, hayaan nyo na. Probably she's just like, you know, having a good time with her inner child. Ayan guys. So kayo guys, sa mga nanonood nito, anong mga koleksyon nyo? Kasi ako, taba. Ayon Perez, nag-withdraw na sa kanyang pagtakbo bilang konsihala ng Concepcion Tarlac. Kung maalala nyo nga ay nagsubmit si Ayon Perez ng kanyang COC or Certificate of Candidacy para maging councilor ng Concepcion Tarlac. Pero kamakailan nga or kahapon ay nag-withdraw na nga ang naturang personalidad. Nagbigay ng pahayag si Ayon Perez sa kanyang pag-withdraw sa kanyang candidacy bilang councilor ng Concepcion Tarlac sa isang TikTok video, at ito nga ang kanyang mga sinabi. Sa mga kalugar ko dyan sa Concepcion, una po maraming salamat sa tiwala at suporta nyo na ibibigay sa akin. Pinapaalam ko lang po na hindi na po ako tatakbo or tutuloy bilang konsehal ng Concepcion dahil gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi papahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng tama. Muli po, maraming salamat po sa inyong tiwala. Muli po. Kung maalala nyo nga, last month, October, ay madaming mga personalidad at artista ang nag-file ng kanilang COC. At nag-trending nga ang mga personalidad na ito at binatikos nga ng mga netizens ang halos lahat sa kanila. Dahil nga raw, sinasabi ng mga netizens na bakit nga ba natin sila hahayaang tumakbo? Ano nga ba talagang alam nila sa pagpapatakbo bilang councilor, representative o pagbibigay or pagke-create ng mga batas? Wala naman daw silang experience. At ang ibang mga netizens pa ay tila sinasabing mas mataas pa daw ang criteria natin or qualifications at expectations sa mga sumasali sa mga beauty pageants such as Miss Universe, Miss International, and all other international beauty pageants. Yan nga ang mga sentimiento ngayon ng mga netizens. Pero madami rin nag-upload nga sa pag-withdraw ni Ayon Perez sa naturang pagkandidato niya bilang councilor sa Concepcion Tarlac. Sa video nga ng pag-withdraw ni Ayon Perez ay makikitang sobrang mapagkumbaba ang taong ito at humingi pa ng pasensya or sorry dahil sa kanyang pag-withdraw ng kanyang candidacy. At ang ilan nga sa mga naging trending dahil nga sa pag-submit nila ng COC or Certificate of Candidacy noong October 1 ay si Marco Gumabaw bilang representative ng CAMSUR, si Arjo Atayde bilang 1st District ng QC, si Enzo Pineda for Councilor of 5th District
ng QC, Aljur Abrenica bilang Councilor ng Angeles, Pampanga, Nora Honor, at ang isa talagang nagtrending at talaga nga namang binatikos sa social media, specifically sa TikTok, ay walang iba kundi si Diwata. Sobrang grabe ngang bashing at sobrang daming mga hate comments ang natanggap ni Diwata sa kanyang pagsubmit ng kanyang COC or Certificate of Candidacy noong Oktubre. At sinasabi nga ng ilan sa mga netizens na kung gusto mong tumulong, pwede ka namang tumulong at hindi ka na lang tumakbo. Yan ang mga sentimiento ngayon ng mga netizens, ukol nga sa mga personalidad na ito na tumatakbo pa. At ilan pa sa mga tumatakbong personalidad ngayon na sa midterm election ay andyan din ang mag-amang si Bong at Jolo Revilla, andyan din si Marjorie Barreto, Jimmy Bontoc, Wendell Ramos, andyan din si Aramina, at madami pa sila guys. At si Manny Pacquiao ay tatakbo rin para ma-re-elect bilang senador ngayong midterm election or nagpaplano, hindi ko alam. Bagong teleserye ni Julia Montes pinag-uusapan sa online. Pinag-uusapan nga ngayon ang pagbabalik teleserye o ang teleserye ni Julia Montes na pinamagatang Saving Grace na isang adaptation sa isang Japanese drama series na Mother. Pinag-uusapan nga ngayon ang naturang bagong proyekto ni Julia Montes dahil nga raw napakahusay at sobrang gagaling nga at batikan nga ang mga artistang andito. Dahil maliban kay Julia Montes ay pinagbibidahan din ito ni Sharon Cuneta, Sam Milby, Jenica Garcia, Christine Bables, Janice de Belen. At pinagbibidahan nga or ang batang karakter na mamahalin na naman ng mga viewers, gagampanan ng walang iba kundi ang child star na si Zia Grace. Marami nga ngayon ang natutuwa sa mga trailers at namamanghanga sa mga acting prowess ng mga characters sa naturang bagong proyekto ni Julia Montes. At marami nga rin nagsasabi na sobrang galing din daw talagang umate nung bata. Sobrang galing din talaga ni Julia Montes at hindi na natin yan maitatago kasi nga bilang isang child star ay talagang nahon na ni Julia ang kanyang acting skills. Kaya naman sa mga fans ni Julia Montes at sa mga nag-aabang ng bagong proyekto ni Julia Montes na Saving Grace ay mapapanood na ninyo ito ngayong November. At isa pa nga sa mga mapapanood natin na bago matapos ang taon ay ang bagong serye ngayon ng ABS-CBN na ipapalabas sa View ay ang bagong series ngayon ng sikat na love team Bel Mariano at ni Donnie Pangilinan na ipapalabas sa November 25. At ang Saving Grace naman ay ipapalabas sa Prime Video simula November 28. Kaya abang-abangan nyo guys ang dalawang bagong papatok ulit ng mga serye ng ABS-CBN sa View at sa Prime Video. Ayan nga guys, ang mga latest trending ngayon sa Showbiz Happenings. Sana nag-enjoy kayo sa bagong content na ito at kung nagugustuhan nyo ang mga content na ito or gusto nyo lang makichismis ngayon sa mga latest trending sa Showbiz Happenings, sana mag-subscribe kayo at mag-leave ng comment or like man lang or share these videos para naman dumami tayo sa ating community. Ako nga po pala ulit si Darrell, ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa Showbiz Happenings at ito ang Pinoy Showbiz Trending. Bye guys! See you again! Bye-bye!